So ngayon guys, may share ako sa inyo konting information lang. Ito pala sira na, wala nang power. Hindi na daw gumagana. So saksak natin, i-check natin yung wire. Kung may nakapasok bang voltahe. So meron naman. So okay lang yung wire. Ngayon, i-check natin yung linya. So, may bandang fuse ito. Yung nakabalot na puti na yan, galing dito sa main yan, papasok dyan. So zero siya, walang out, walang voltahe. So babaklasin natin yung linya ng sa may bandang fuse ito. Ayan, nakabalot niya. Mapapansin nyo naman yan pag binuksan nyo yung plancha nyo. Tingnan natin kasi wala kasi siyang out eh. Walang kuryente na pumapasok. So ito, tingnan natin bakit walang kuryente, malamang sira na to. So ito, yan na yung fuse ng thermal fuse ng plancha o flat iron. Tatanggalan natin, papalitan natin yan kasi wala nang kuryente na dumadaloy dyan. So ito siya, 240 degrees yung capacity, 10 amperes, 240 volts. So papalit tayo ng pisa, hahanap tayo kung mayroong available. So 240 degrees yan, capacity, yung init. So may nahanap ako guys, ito, ginagamit ito pala sa rice cooker. So 165 degrees, 10 amperes, 240 volts. So pwede na rin to. Pansamantala, pero pwede na yan kasi same function lang yan, heating. Wala kasi akong nabili na ganong specs, 240 degrees. So ito mataas, 185 degrees. So pwede na yon. Thermal fuse, yan, kakabit na natin. Yan. So subukan natin guys, nakabit na yung thermal fuse ng plancha. So ayun, gumagana na, umiilaw na yung indicator niya. So okay na. Umiinit na yan. Okay na yung plancha na, tingnan natin. Yan napaso pa mabilis siya mag-init guys. Kung napansin nyo, napakabilis niyang mag-init. Alamang may kulang dito. So ito pala, kaya yung knob niya, yung adjuster ng heating niya, bumara na pala. Hindi na ma-set sa minimum, sa pinakamahina na parts. Yan So kinalawang yung thermostat niya guys, yung heat adjuster niya. Yan So hanap tayo ng ganito, pero mahirap bilhin ng mga ganitong parts. Yan yung thermostat ng plancha guys. So parang hindi mapapalitan to, wala akong napansin may ganito. So subukan natin tanggalin, lagyan ng oil. So ito pala siya guys, hindi ko 900 watts yung 240 volts, 900 watts yung capacity ng planchang to, total power. So wala akong napisang nabili, So tingnan lang natin kung saang part siya, saang adjuster bumara yung yung adjuster niya. Saang wattage o saang heating capacity siya nakaset. So tingnan natin guys, at saka matest na rin natin yung thermostat. Kung fully functional ba siya, magto-turn off ba siya, mag-turn on ba siya. Pag mag-turn off at saka mag-turn on siya, automatic, okay pa yan. So pwede pa yan. Iwas yun, disgrasya, safety yun. So tingnan natin guys, wala kasi akong pisa na nabili. So tingnan na lang natin kung functional pa yung thermostat at saka saang setting siya na stock. So ayan, tingnan nyo, may gumagamit ako ng test meter, watt meter. So 755 watts yung reading niya. So pag saksak mo ng ganon, automatic 755 watts yung kukonsumohin niya agad. So kaya pala mabilis uminit. So yan. So nag-turn off siya, ibig sabihin okay yung thermostat niya. Yan
So pag saksak ng ganon, init agad, 755 watts yung konsumo. Pag ma-reach na yung heating na ganon, yung adjuster niya, mag-o-off siya. Ngayon, balik na naman. Pag medyo lumamig, balik na naman. Yan o. So, mag-turn off siya ulit. So, ang purpose ng thermostat guys sa plansya para ma-maintain niya yung init. So, hindi siya mag-overheat, hindi rin siya lalamig. So, okay yung plansya. Yung thermostat niya okay. Okay pa. Kahit na bumara siya, stuck siya doon sa mga almost siguro 75% ng power consumption niya. Yan o. So, init na naman siya for 748. So, hinto na naman. So, pwede pa to kahit hindi palitan yung thermostat. So, ito guys, advice ko sa inyo pag bumili kayo ng plansya, piliin nyo guys yung may thermal fuse at saka, yun nga, automatic na yan, may thermostat. Yung iba kasing plansya, walang thermal fuse, thermostat lang. So, double safety, para double safety natin, may thermal fuse. Piliin nyo yan guys. Automatic na yan. Automatic, flat iron, may thermal fuse para safe.